Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bibleize Promotion. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at kabayan ng kalibang na galing Banal Santa Maria ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay Pray for the sick from the family. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mensaheng ito mula doon sa bagong lipan o mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos, na Panginoon sa Kristo. Ito po ang kanyang mensahe. Mula po dito kay Apostol Mateo, Kabanata 4, talatang 23. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagtuturo sa mga sinagoga, pinangangaral ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. At ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Mateo, Kabanata 8, talatang 5 hanggang 8 at 13. Ito po yung mensahe. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitan sa hukbong Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po ay naparalysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa inyong bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo ayon sa inyong pananalig. Mangyari ang inihiling ninyo noon di gumaling ang alipin ng kapitan. Papatuloy po natin kay Apostol San Juan, Kabanata 15, talatang 7 at talatang 16. Ito po yung mensahe. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, tingin ninyo anumang maibigan ninyo at ipagkakaloob sa inyo. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo at humirang upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, anumang hingi ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Santiago, Kabanata 1, talatang 7. Ito po ang mensahe. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. At pagpatuloy po natin kay Apostol Santiago pa rin, Kabanata 5, talatang 14 at 15. Ito po ang mensahe. Mayroon bang may sakit sa inyo? Ipatawag niya ang matatanda ng iglesia upang ipanalangin at pahiran langis sa ngalan ng Panginoon at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ito po ang salita at mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa linggong ito sa pagbabahagi natin dito sa Bibleize Promotions. Ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos at ngayon ay paliliwanag ko po sa inyo itong mensahe ito mula doon sa tema na Pray for the sick from the family. Yan. Nais pong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na nais niya na tayo ay, kung tayo ay magkakaroon ng mga karamdaman, ay tayo ay manampalataya. Ipanalangin natin yung ating mga sarili o ipanalangin natin yung ating kapwa para sila ay pagalingin ng ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang karamdaman. Siya ay magagawa ng mga himala para mapagaling yung karamdaman nung inyong ipinapanalangin o para gumaling or yung inyong sarili. So ngayon ay ilang halimbawa rito ay ang ginawa ng ating banal na Panginoon sa Kristo na mula doon sa pagpapagaling ay kanyang nilibot yung buong Galilea. Siya ay habang siya ay nung mangaral siya doon nung mabuting balita, pinagaling niya yung lahat ng may mga sakit doon. Yan. Kaya
Kaya doon siya ay marami napapagaling na sakit. Yung mga halimbawa kapag ikaw ay lalong-lalo na yung wala ng lunas. Halimbawa ikaw ay bulag, pipi, bingi, yan, pilay. Yung mga ganyan ay mga permanent na karamdaman na ng tao na yan ay kanyang napapagaling. At kagaya rin ng pananampalataya noong isang kawal, siya ay ganun niya pinanalig yung kanyang pinanampalataya, yung kanyang yung kanyang tauhan, yung kanyang parang katulong na yung naglilingkod sa kanya doon sa kanyang bahay na pagalingin ang ating manala Panginoon sa Kristo. At hindi na kailangan pang pumunta ng Panginoon sa Kristo doon sa bahay noon. Pinagaling niya yung yung alipin o yung kanyang yung lingkod nung kawal. So doon sa laki ng pananampalataya nung kawal ay kanyang pinagaling yung yung alipin kahit na doon sa malayo. So hindi na niya hinawak-hawakan pa yon para gumaling. Talagang pinagaling niya mula doon sa malayo. So yung mga ganun na may example, ganun na mga pananampalataya, ganun kalaking pananampalataya ang dapat natin gawin kung gusto nating ipanalangin mapagaling yung karamdaman ng ating kapwa-tao. Yan. At yun din yung kagaya doon sa tayo ay kapag tayo ay ipinanalangin natin yung ating kapwa-tao, siya ay pagagalingin ng ating banal na Panginoon Diyos. At gayon din ay dapat kung tayo mananalangin mula din sa ating sarili, kinakailangan para tayo din ng ating banal na Panginoon Diyos, kinakailangan mananalangin ay sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo para gawin niya yung para ipagkaloob yung ating panalangin na mapagaling sa pangalan sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo. At ang Panginoon sa Kristo rin kapag idinalangin natin doon sa Kanya sa pamamagitan gagawin ng ating banal na Panginoon sa Kristo yan para sa Panginoon Diyos na mapagaling niya yung mga karamdaman nung halimbawa na gusto mong mapagaling. So lalo na halimbawa kapamilya mo yan. Parang yun kasi yung yung sa kawal yung pinanampalataya parang kapamilya niya na yun yung kanyang yung tagalingkod niya. Pag ganun mo ipinakikita yung pananampalataya at pagmamahal mo sa isang tao, ganun ka pagagalingin ng ating banal na Panginoon Diyos. At lalo na sa pamilya, kailangan mayroon kang pagmamahal. So at yan din ang gusto ng Diyos, mag-ibigan tayo. At kung meron kang pagmamahal sa kapwa-tao, may concern ka, ganun yung pagmamahal mo. So sa pamamagitan ng Panginoon sa Kristo, pagagalingin yung mga sino man tao, lalo na kapamilya mo na ipapanalangin mo at maging sarili mo. Kaya lang kinakailangan ay siyempre ikaw ay ipanalangin mo rin yung iyong pagkakasala na ikay pagpatawad para dinggin ka. At yun din yung pinapanalangin mo, sila ay patatawarin din tayo ng pagkakasala. At kung tayo nagkakasakit, so tayo ay manampalataya ng lubos, yun nga, pagsisihan natin mga kasalanan para tayo dinggin ng Diyos at pagalingin yung ating mga karamdaman. So ilapit natin sa Diyos yan. So ganun tayo dapat mananampalataya kung tayo ay may sakit. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Magkaroon tayo ng malaking pananampalataya sa Kanya at panalangin yung mga may sakit sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo at Kanya pagagalingin. At kinakailangan pag mananampalataya wala kang mag-aalinlangan. Kasi kapag nagdalawa kang isip, lalong hindi ka pagagalingin. So kinakailangan buong-buo yung tiwala mo dun sa Diyos, umaasa ka dun sa pagpapagaling. Kasi kapag ka nagpuli ka, hindi ka pakinggan o hindi mo siya 100% makukuha yung pagpapala niyo kasi duda ka, di ba? Kinakailangan wala kang kaduda-duda, ibig sabihin, parang mga ganun. Parang kumbaga parang malaperos win na mga ganun na talagang ibibigay sa inyo, hindi parang in the protection or na hinihiling mo ay ibibigay sa iyo. Kaya huwag kang magdududa na yung sakit mo ay hindi mo mapagaling kung may malaki kang pananampalataya na ipanalangin mo yung masabay. At the same time, maliban doon sa halimbawa ikaw ay yung himala ng ating banal na Panginoon Diyos, yun ding ating medisina, mayroon ding mayroon ding part yan kaya ginawa ng Diyos yan para lalong-lalo na rin doon sa mga taong hindi na nananampalataya. So kaya ginawa yung medicine yan. So, pero higit sa lahat, kapag ikaw ay lumalapit sa medicine, so gusto mo rin ng tulong ng medisina na ginawa din ng ating banal na Panginoon Diyos,
kinakailangan mo pa rin manampalataya na lubos para yung mga doktor na titingin at gagamot sa iyo, exactly magagamot ka doon sa karamdaman mo at doon sa iyong kagamutan na ibibigay sa iyo. Kasi pag minsan nagkakamali sila ng finding, so problema ka kapag yung sakit mo hindi agad nalunasan, nalala yung problema, or else para matutukoyan nila, magagamot nila yung problema mo. Yan. Pag inilapit natin din sila sa mga doktor at with big faith natin sa ating banal na Panginoon, or else directly tayo manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos para mapagaling yung ating mga, lalo na yung mabibigat na mga sakit na yan na tayo mapaghimalaan, mga bagay. So yun, so muli sana nagabayan ng video ng Bibleized Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at malaking pananampalataya sa ating pamumuhay at kung paano tayo mananalig ng ating mga kahilingan, lalo na sa ganitong mga bagay yan. At sana patuloy tayong gabayan ng ating Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabaging ito ng mabuting balita o salita ng ating Banal na Panginoon Diyos para magabayan ng lahat at magkaroon ng kaligtasan spiritual. At sa lahat ay sa buhay at pakinggan ang salita ng Diyos na ating pinabahagi para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Masalamat tayo kung tayo ay ginabayan ng Diyos at isugo ang Banal na Santa Maria na tayo bigyan ng kaliwanagan. Ngayon pa man, hindi lamang sa ganung bagay tayo napaghihimalaan ng ating Banal na Panginoon Diyos, kundi sa maraming bagay. Yan, kagaya tayo ay patuloy na nakapamumuhay, piniligtas tayo sa mga kapahamakan, yan. Tayo binibigyan ng mga swerte, mga ganung mga bagay. Kaya, yan ang mga pagpapala na ibinibigay. Iba't iba ibinibigay sa atin ng Panginoon. Bagamat yung mga ganung mga bagay na pagpapala sa atin ay ibinibigay sa iba't ibang mga tao na pinipili niya para na may pananampalataya para makagabay sa marami. Yun, halimbawa, yung ibang mga apostol, na mayroong gabay ng mga himala na binibigay ng Diyos mula sa Espiritu Santo para makagabay dito sa marami. Yan. Kaya pasalamat tayo kung tayo ay magabay dito sa ating pangbabahagi ito ng Bibleized Promotions. Pangbahagi natin yung mabuti kung gabay tayo ng Banal na Santa Maria. Sa lahat ay nagabayan kayo ng pagpapala at himala ng Banal na Panginoon Diyos mula doon sa mabuting balita na ito yung makarating sa ating para panampalatayaan ng ating Banal na Panginoon. At Diyos Interfaith Unity, patuloy tayong magkaisa at lupain natin yung ating mga reliyon. Sa gayon ay iiral yung pag-uunawa ng bawat mga reliyon. Mamukulog tayo at magpayang ng kapayapaan, pagmamahal ng isa't isa at kaayusan sa buong mundo. Maliban dyan, doon sa CBCP and Vatican Church, kayo patuloy na patuloy nyo pagbuklorin yung sangkatawan sa pananampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Ayan. Kay maliwanagan ni Banal na Santa Maria. At doon sa ating munting kakayanan, patuloy tayong nanampalataya ng gabay ng Banal na Santa Maria sa pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Yan. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at mamahala kayo ng mabuti, matuwid at tugunin niyo ang karapatan. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you all.